Hello po. Good morning po. Naririnig na po ba ako? Good morning. Hello po, Sis Rose Socias. Good morning po sa inyo ni Brother Bonnie. Hello, Sis Yogi. Good morning. Salamat, Sis. Hello, anak. Sis Charmaine. Hello po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Share po natin. Don't forget to share, tag, and invite. Hello, Mami Carol. Good morning po. Good morning po. Gising na po ba ang lahat? At maghanda na po tayo. Maganda na po kayo sa Pilipinas sa pagpunta sa ating kanya-kanyang mga church. At habang naghahanda po kayo, samahan po ninyo ako sa daily life sharing live sa Facebook po. I-tune in po ninyo inyong mga cellphone habang naghahanda kayo, nagbibihis kayo papunta sa ating kanya-kanyang church. Hello po, Sis Estelita Labore. Good morning po sa inyo. Ayan, don't forget po to share, tag, and invite po to spread the word of God. Hello po, Pastor Samuel. Good morning po sa inyo ni Sis Salve. Good morning po. Ayan, habang naghihintay pa po tayo, paki-share po para po makita ng iba nating kapatiran. At habang naghahanda po kayo sa pagpunta sa ating mga church, i-tune in na po ninyo yung mga cellphone sa Daily Life Sharing TV. Hello po, Sis Melda Kilmo. Isang pinagpalang umaga po sa inyo. Paano ba ito? Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Walang kapantay sa kabutihan mo. Yes, Lord. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, i-share po natin. Spread the word of God. At ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa isang panibagong umaga. Salamat po sa mga buhay na ginising pa ng Panginoon. Every gising is a blessing. Nagmahal ng tulad ko, hindi ng loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
Hello po. Good morning, Sis Kasing. Isang pinagpalang umaga po sa inyo. Share, tag, and invite po. Hello, Sis Maricar. Sis Marie. Good morning po, Sis Marisa Nunez. Yan, share po natin, share, tag, and invite po para ipalaganap ang salita ng Diyos. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hello, Sis Chita Guillermo. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito habang nag-aayos po kayo papuntang sa mga kanya-kanyang church natin. Samahan po ninyo ako. 1 oras lang naman po ito. Yes. Ang ganda po nung awitin, sa lahat ng panahon. Ang Diyos siya sa atin. Sa lahat ng oras, nariyan siya para sa atin. Bago po ako magbasa ng salita ng Diyos, nagpapasalamat po ako sa opportunity na sa transition for open doors na ginawa ng Panginoon sa akin. Ito nga po, itong assignment ko dito every Sunday sa daily life sharing na Bible reading po natin every morning at 5 o'clock. Maraming salamat po sa ating mga mahal na pastor, kay Pastora Mate at kay Pastor Dong sa opportunity po na binigay po nila sa akin. Hello, Sis Digna. Good morning. Good morning, Sis Salve. Good morning po, Pastor Ruel. Ayan po. Bago po ako magbasa ng salita ng Diyos, maikli lang po kasi yung mga chapter, yung mga books na babasahin ko ngayon Salamat po sa Diyos sa mga revelasyon niya, At tunay nga po, kanina habang nire-review ko po yung mga pinag-aralan ko, may ibang mga revelation si Lord, kaya ayun, dinagdag ko po. Salamat po sa Diyos. Mananalangin po muna ako bago po ako magbabasa ng salita ng Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Ama naming nasa langit. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yes, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na mapaglingkuran ka, O Lord. Samahan mo po ako, Panginoon, sa 1 oras na magbabahagi ng iyong salita, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-aayos ng aking dila, O Lord, upang maihayag ko ng maayos ang iyong salita. Salamat, Panginoon, salamat.
pinupuri kita, pinapasalamatan kita, dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Ayan, magbabasa po tayo ng ang babasahin po natin ngayon. Samahan po ninyo ako kung may mga Biblia po kayo dyan or mga download na, may dinownload na apps sa sa inyong mga cellphone. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ni Filemon. Ano po? Ang sulat ni Pablo kay Filemon, chapter 1. Mula kay Pablo, isang bilanggong dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid. Para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa, at para sa iglesia, nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arquipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Sumainyo nawa ang kagandang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Hello Sis Maria Jessa, pinagaling ka na ng Panginoon. Good morning sa iyo. So, ipagpatuloy po natin sa verse 4. Ang pag-ibig at pananampalataya ni Filemon. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin na malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, bagamat bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, na sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling, upang siya ang maglingkod sa akin, habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayaw kong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo na sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama,
tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Verse 18, kung siya'y nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Ako si Pablo, ang siyang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ipagkaloob mo ito sa akin. Pasayain mo ako bilang kapatid kay Kristo. Verse 21, lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong luluubin ng Diyos na ako'y makakabalik dyan, gaya ng inyong idinadalangin. Pangwakas na pagbati, verse 23. Kinukumusta ka ni Epapras na kasama mong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Demas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Last verse, verse 25. Naway sumainyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa salita ng Diyos. Ito po muna ang Pilimon ang babasahin ko pag natapos na po itong ito sa lilipat po tayo sa Hebrew. Ano po? At ayan, sa mga humabol po, good morning po kay Isis Daisy Kaleha. Isang magandang pinagpalang umaga po sa inyo. Kay Sis Sally Arisobal Montehermoso and family. Kay sa aking sister-in-law, kay Manang Diding, kay Prince Jed, kay Sis Hilda Santos. Good morning po sa inyo at isang pinagpalang umaga po. Ito pong aklat ng Pilimon, ni Filemon. Sulat po ni Pablo para kay Filemon. Ito po yung pinakamaikling sinulat ni Apostol Pablo na aklat. Kasi po isang chapter lang siya at 25 verses lang po siya. Asan na po yung ko? Napakaikli lang po niya. Ito po yung pinakamaikli na na aklat na sinulat ni Apostol Pablo ang kay Filemon. Ito pong binasa natin ay naglalaman ng maraming prinsipyo o katuruan sa atin. Dito po sa binasa natin, ito pong si Onesimo ay dating alipin ni Filemon na tumakas po sa kanya. So dito po sa aking pag-aaral, ayun nga po, nakita ko dito ang maraming prinsipyo o katuruan sa atin. Dito po sa aklat na ito, nakikiusap si Apostol Pablo kay Filemon na tanggapin muli si Onesimo na dati niyang alipin. Dating alipin po ni Filemon. Si Onesimo ay tumakas nung nasa poder pa po siya ni Filemon. Hindi po natin alam kung anong dahilan, bakit siya tumakas. Hindi ko po na-search yun. Pero tumakas po siya at doon po siya napapunta kay Apostol Pablo. So nakikiusap po dito si Apostol Pablo na tanggapin muli ni Filemon si Onesimo ng may pagmamahal, kapatawaran bilang bagong kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Kasi po si Onesimo ay nakakilala sa Panginoon, bali ang kanyang spiritual father ay si Apostol Pablo. Siya po ang ginamit ng Panginoon upang makakilala sa Diyos si Onesimo. So bali po nakikiusap si Apostol Pablo kay Filemon na tanggapin muli si Onesimo ng may pagmamahal at kapatawaran. Kasi nga po,
Etong si Onesimo siguro, hindi siya, dati tamad po siguro siya kasi ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ngayon ito'y kagamit-gamit daw po si Onesimo, ano po. Ang sa pag-aaral ko din po dito, nakita ko po na aklat na ito ay tumatalakay sa iba't ibang aspeto tulad ng pang-aalipin, Kristiyanong mapagmahal at kapatawaran. Ang lesson po na ipinakita ng Holy Spirit sa akin dito sa aklat ni Pilemon ay good morning po Pastor Walter, good morning po si Sweng Molera. Yan po. Sa pag-aaral ko po dito, talaga pong sinerts ko din po siya kasi po ang ikli niya, ilang beses ko po talaga siyang balikan basahin. Ilang araw na po, konti pa lang po yung na revelation sa akin, ano po. Pero yun nga po, sabi nga po ni Pastor Walter palagi na mag-aaral ka lang, magbabasa ka, mag-aaral ka, at sasamahan ka talaga ng Holy Spirit. Magbibigay talaga ng revelation ng Holy Spirit. Ano po? So dito po sa aklat ni Pilemon, ang nakita ko po sa ang buhay Kristiyano dito ay mayroong ano po, yung pagmamahalan at kapatawaran sa isa't isa. Ano po, at yun nga po, ito po yung ano ko, na sa lesson po na nakuha ko po, sa unang mga verse po, we can use our home for God's glory. Kasi po si Pilemon, ginamit po niya ang kanyang bahay, para binuksan po niya ang kanyang tahanan para sa gawain sa Panginoon. Good morning po, si Shoni Atienza. Good morning po sa inyo. Sis Rachel Chua. Yun nga po, pwede po nating buksan ang ating tahanan para sa gawain ng Panginoon sa mga small groups, Bible study. Yun po upang ikalulugod sa ating Panginoon, para iparangal sa ating Panginoon. Isa po yun na pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon, na buksan po natin ang ating tahanan sa mga gawain ng Panginoon. At yun po, dahil nagsalo-salo po tayo sa ating spiritual food, meron din po tayong pagsasaluhan na mga pagkain na dala ng ating mga kapatiran, di po ba? Lagi naman pong ganon. Hindi siyempre mawawala ang mga pagkain inihanda ng mga ating mga patiran. Para, sabi nga po, share meal with others. Ano po? Tulad nga po kina Jessica, every Friday po, meron pong youth, binuksan po niya ang kanyang tahanan sa mga youth, sa mga youth po, may youth ministry po. Pero si Jessica po, hindi po siya yung na-assign sa mga youth. Pero iniling po nung leader sa mga youth, yung youth ministry, na dun sa bahay ni Jessica, gawin na lang ang youth ministry po. Dun po sila every Friday. So, nakita ko po talaga sa kay Jessica, kasi po yung CCTV po nila nakakonect po sa cellphone ko, so nakikita ko po lahat yung mga nangyayari. Nasabi ko po talaga na pinagpala sila ni Kenny, kasi halos 15 to 20 ka youth po ang nandun every Friday, halos mga lalaki po. So ipagluluto po yun ni Jessica, na sariling bulsa nila po yon, sabi nga, kailangan nating mag-invest sa Panginoon. Nakita ko po yung masigla po si Jessica, yung natanong ko nga po sa kanya, hindi ka ba napapagod, anak? Kasi ang dami mong pinapakain sa kanila, ang dami mong inihanda para sa kanila. Sabi ko, tapos si Jessica pa po yung maghuhugas ng plato, siya pa yung magliligpit, ang kalat kasi nga po, puro mga lalaki, po. Pero yun nga po, mahal po niya yung ginagawa niya. At
Tapos, may mga matutulog pa po doon. Pagkatapos po nung gawain, ihahatid po ni Kenny isa-isa yung mga bata sa mga tahanan nila. At may iba naman po na makikiusap na makikitulog doon sa bahay ni Jessica. Mga 8 bata, ganun po. So, instead matutulog pa si Jessica sa umaga, gigising siya ng maaga para ipagluto ng almusal yung mga bata niyon. Pero yun nga po, ang sabi nga po, ginagawa po yun ni Jessica, parang ang pinaglilingkuran niya ay ang Panginoon na rin po. Ano po? Kaya pinagpala po talaga yung mga tahanan na binuksan ng kanilang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Di po ba lagi nating naririnig din pag may gawain sa tahanan mo, nananahan ng Holy Spirit sa bahay mo at ikaw ay protected ka ng ng Holy Spirit. Ano po? Hello sis Glo, sa pinsan ko po ito si sis Glo Fatadillo. Thank you ka sa pag-join sa amin. Ayun nga po, dun sa unang verses na binasa ko, kailangan po magkaroon tayo ng puso na magbukas ng tahanan sa tahanan. Buksan po natin ating mga tahanan para sa gawain ng Panginoon. Ano po, at yung sumunod naman po na verse, we should pray for one another. Sabi po dun sa verse 4, I always thank my God as I remember you in my prayer. So, kailangan po nating ipanalangin ang isa't isa. Magpalakasan po tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Napakahalaga po noon na magpanalanginan po tayo. Sabi nga po sa James chapter 5 verse 16, opo, sabi nga po, confess your sin to one another and pray for one another so that you may be healed. Malaki po ang magagawa ng panalangin sa atin sa isa't isa. Kaya doon po sa binasa natin sa chapter 4, sa verse 4 nga po na I always thank God as I remember you in my prayer. Sabi po ang sabi po niya, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing sinasama kita sa aking mga panalangin. Ayun po. Tapos po sa susunod na verse naman po, sa verse 7, ang po doon, our faith is blessings to others. Ang sabi po sa verse 7, for I have had a great joy and comfort in your love, because the heart of the saints have been refreshed through you. We are blessed to be blessings. Yun po, we are blessed to be blessings. Ano po? So, i-share po natin ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Ipakilala natin to everyone si Jesus. Kailangan makita po sa self natin ang wangis ni Kristo, ang liwanag at ang fruit ng Holy Spirit makita po sa buhay natin. Kasi po, hindi po tayo makakapag-share kung hindi makikita yung wangis ni Kristo sa buhay natin. Sabi nga po, you cannot give if you don't have. So, paano po tayo makakapagbigay ng liwanag kung wala po tayong liwanag? Di po ba? Ang sabi po sa Matthew 5, chapter 5, Matthew chapter 5, ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano po, lumalabas yung pagkabisaya ko. Ayun po, kaya nga po, paano po tayo makakapag-share kung hindi makikita yung liwanag sa atin? Kaya kailangan po talaga makita ang wangis ni Kristo sa atin, no? You cannot give if you don't have. Ano po? Yung mga kapatid po natin na nasa dilim,
bigyan natin ng liwanag. And encourage po natin sila ng buhay sa Diyos ay tagumpay. Yan, amen. Lagi po natin i-share yun na ang buhay sa Diyos ay tagumpay. I-comment nga po natin sa ating comment box. Ang ganda po nito Ang buhay sa Diyos ay tagumpay. Wow, praise God. Praise God, no? Salamat sa Diyos sa revelation na mga binigay niya sa akin. At ang ikaapat naman po, na dun sa verse 9, we can appeal to others in love. Sabi po sa verse 9, yet for love's sake, I rather appeal to you. Sa ngalan ng pag-ibig kay Kristo, makipagkasundo po tayo sa mga taong nakaalitan natin, sa ating mga pamilya, kapatid, anak, or kanino man. Kailangan po nating makipagkasundo at bitbitin po natin ang pagmamahal ng Diyos. Bitbitin po natin ang pagmamahal ng Diyos. Daigin natin ang pagmamahal ang masama. Amen po ba? Kasi nga po, doon nga po sa sinabi ni Apostol Pablo kay Pilimon na patawarin mo na si Onesimo, sabi po niya, di po ba? So, nagsusumamo po si Apostol Pablo kay Pilimon. So, ganun din po sa atin, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na sa ngalan ng pag-ibig kay Kristo, makipagkasundo po tayo sa mga taong nakaalitan natin sa ating mga pamilya, kapatid, anak, o kanino man. Bitbitin po natin ang pagmamahal ng Diyos. Daigin natin ang pagmamahal ang masama. Amen po ba? Amen. Let love one another, for love comes from God. Ayun po. So, ayun nga po na hindi po madali po bang magpatawad? Madali po bang makipagkasundo? Mahirap po yun, di ba? Lalo na kung malalim ang ginawang sakit sa atin. Hindi po madali yun. Pero sa grasya at tabag ng Panginoon, sa ngalan ng pag-ibig ni Kristo, kayang-kaya po natin yun. Dahil kasama natin ang Diyos, siyang magkakaloob sa atin ng pusong mamon, na pusong puno ng pag-ibig, pusong mapagpatawad. Kaya yan, kung sino man po yung may mga kaalitan dyan o hindi pa nakapagpatawad, magpatawad na po tayo. So, sa mga susunod na verse po, sa verse 12 ng Books of Philemon, we are encouraged to love like Jesus. Sa verse 12, ang sabi po, I am sending him who is my very heart back to you. Ito po ay yung mensahe na ibinabalik ni Apostol Pablo si Onesimo kay Pilimon. Mahalin at patawarin po natin ang mga taong nagkasala sa atin, tulad kung paano tayo minahal ng Diyos. Di po ba? Dapat mahalin at patawarin po natin ang mga taong nagkasala sa atin. Kasi bilang Kristiyano po, dahil, di ba, sabi nga po ni Apostol Pablo kay Pilimon, dahil magkakapatid kayo sa pananampalataya, sabi po, di ba? So, patawarin mo na siya ng may pagmamahal. So, gayon din po sa ating mga buhay, magpatawad po tayo ng may pagmamahal sa mga nagkasala sa atin. Tulad kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano tayo minahal ni Kristo at pinatawad sa ating mga kasalanan. So, sa verse 15 po, 15 and 16, ito po yung napagnilay-nilayan ko rin. Minsan po tayo ay napapalayo sa Diyos dahil sa katigasan ng ating ulo. Sa patuloy na paggawa ng kasalanan, kaya po tayo napapalayo sa Diyos. Pero napakabuti po talaga ng Panginoon dahil minsan kahit talagang napakatigas ng ulo natin,
pilit po tayong binabalik ng Panginoon sa kanyang salita. May gagamitin po talagang ang Diyos upang tayo makabalik sa presensya niya, upang tayo'y maituwid tayo sa tamang landas. Ano po, may gagamitin po talaga ang Diyos. Ang gagamitin po ng Diyos, siya yung maghahatid sa atin sa landas na kung saan ando ng Panginoong Hesus. Tayo po ay kagamit-gamit upang magpalaya sa mga taong nakakulong sa dilim, sa kasalanan. Ano po, kagamit-gamit po tayo. Kaya ang sabi po sa Lucas chapter 10:19, I have given you authority to walk on snakes and scorpions, and authority over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Amen po ba? Binigyan po tayo ng authority ng Panginoon na mapaglabanan po natin ang lahat ng mga kasamahan at mga pagsubok po. Good morning po, Pastora Micaela Luna, at kay Pastora Maria Victoria Gagarin. Eva, blessed Sunday po. So, dito naman po sa verse 18, kasi hanggang verse 25 lang po itong Books of Philemon. Let us forgive like Jesus. So, sa verse 18 po, sa verse 18 po, ang sabi po, kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Ako si Pablo ang siyang sumusulat nito, ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Yung ano ko po dito, ang revelation ko po dito, let's forgive and forget po. No? Madali bang, nasabi ko nga po kanina, hindi madaling magpatawad, lalo na kung napakalalim ng sugat na binigay po sa atin. Ano po? Pero bumalik lang po talaga tayo sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Maliwanag po sa sinasabi sa Matthew 6:14, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ayun po, maliwanag po ang sinasabi doon na kung magpapatawad po tayo sa ating sa mga nagkasala sa atin, ay pinapatawad din po tayo ng ating Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. Hello po, good morning si Sally Raso. Good morning po. And then, sa verse 21 po, let's give one another the benefit of doubt. Ano po? Sa verse 21, confident po si Apostol Pablo na yung pakiusap niya kay Philemon na pagbibigyan siya. Kasi nga po, di ba, nakikiusap si Apostol Pablo kay Philemon na patawarin na si Onesimo. So, confident po si Apostol Pablo doon. Tayo po bilang mga Kristiyano, yun nga po, kaya confident po si Apostol Pablo kasi nga po, spiritual son niya si Philemon po. So, at masunurin po si Philemon. So, tayo naman po bilang mga Kristiyano, maging masunurin din po tayo sa mga pastor and leaders natin. Ano po, kung ano po yung sinasabi nila, kailangan po nating sundin. Minsan, hindi man natin naintindihan, why, bakit, ngano, sa Bisaya pa, ngano. Pero kailangan po nating sumunod dahil sila po yung nakakakita ng mga pangitain. Ano po? So,
kailangan po nating sumunod sa ating mga namumuno sa atin, sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Mamuhay po tayo ng may integridad, katapatan, pagmamahal, at pagkakatiwalaan tayo ng ating mga pastor. Pag may ganun po tayong mga prinsipyo, mamuhay po tayo ng may integridad, katapatan, at pagmamahal. Praise God. Sa ano naman po sa last verse, sa verse 23 and 24, be part of a community of believers. Ang naano ko po dito, pagkakaintindi ko rin, ang napagnilayan ko po, dapat po be part of community of believers. Yung sinasabi natin na magkumustahan po tayo sa isa't isa. Simpleng salitang kumusta, napakalaki po ng impact sa ating mga kapatid na yung hindi na po natin minsan, hindi na natin napapansin sa church. So, kumustahin po natin sila. I-message po natin sila. Napakalaki po ng simpleng salitang kumusta, pero napakalaki po ng impact nito. Hindi natin alam na napakalaki ng tulong nito dun sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Pag kumustahin mo lang sila, malay natin, bigla silang mag-o-open sa atin. Di po ba ng kanilang mga inaing? So, malaki po ang matutulong natin sa simpleng pangungumusta. Doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa, wunos na yung taong kinumusta natin, may pinagdadaanan po pala siya. Yun nga po, at pag nakapag-open po siya sa atin, at may share po natin ang gospel about sa hope, ano po, doon po sa mga nawawala na ng pag-asa, sa may mga pinagdadaanan. Kaya wag po tayong makalimot mangumusta sa mga kapatiran natin na nangihina, lalo na sa mga hindi na natin nakikita sa gawain, yung mga nag-backslider po. Kumustahin po natin sila at i-bless natin sila. At sabihin, kay Jesus ang buhay ay tagumpay. Lagi po natin sasabihin yun na kay Jesus ang buhay ay tagumpay. Di po ba, Brother Rizal Santos? Good morning po. Ayan, salamat po sa salita ng Diyos, sa revelation niya sa akin, sa aklat ng Pilemon. Dalangin ko po na napagpala po kayo sa mga na-share ko po sa inyo. So, dadako naman po tayo sa aklat ng Hebreo, sa maikli din po ito hanggang chapter 4, hanggang verse 14 lang po siya. Ang sulat sa mga taga-Hebreo nung oras na. Ayan. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse 1, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siyang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Mas dakila ang anak kaysa sa mga anghel. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak.
At nang isugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ng kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungan iyong mahal, sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Verse 11, maliban sa iyo, lahat ay lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas, at ililigpit mong gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan, ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Verse 14, last verse po. Ano ang mga anghel kung ganon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ayun po ang salamat po sa salita ng Diyos sa sa chapter 1 po ng Hebreo at hanggang verse 14 lang po siya. Salamat po sa salita ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo. At ito naman po, isishare ko lang po sa inyo yung napag-nilay-nilayan ko rin po sa aklat ng Hebreo. At sa unang verse po, nabasa po natin, nung unang panahon, ang mga anghel ang namamagitan sa mga propeta. Di po ba, nung unang panahon, ang mga anghel ang namamagitan sa mga propeta. Sila ang nagdadala ng mensahe. Sa pamamagitan nila, pinaparating ng Diyos Ama ang kanyang mensahe. Sa iba't ibang panahon, paraan, pagkakataon, lugar at sitwasyon. Di po ba? Minsan sa pangitain, tulad ng kay Daniel po, di po ba? Ang mensahe po ng Panginoon, pinadaan niya sa pangitain kay Daniel. Di po ba? Doon po sa Daniel, hindi ko na po alam, nalimutan ko po yung chapter, pero tanda ko po yung story na ang isang hari, nanaginip po siya, at pinatawag niya ang lahat ng salamangkero at sa lahat ng matatalinong tao upang ipaliwanag kung ano yung kanyang napanaginipan. Di po ba? Tapos wala pong makapagsabi o makapagpaliwanag ninuman sa hari doon sa kanyang napanaginipan. At nagalit po ang hari at ipapapatay ang lahat ng mga matatalino. Ano po? So, isa po doon si Daniel. Ano po? And then, tatlo po silang magkakaibigan, nanalangin po sila. At yun nga po, nagpakita ng pangitain ang Panginoon kay Daniel about doon sa panaginip ng hari. Kaya, naakiusap po sa Daniel na wag mo nang patayin yung mga dapat patayin at pupunta si Daniel sa hari at siya ang magpapaliwanag doon sa napanaginipan ng hari. Ano po? Dahil yun nga po sa pangitain pinakita ng Panginoon. At di po ba sinabi pa po ng hari noon kay Daniel na umanga siya sa Diyos ni Daniel. Ano po?
humanga po siya kasi po natumpak talaga ni Daniel yung panaginip ng hari, na explain niya na yun talaga, yung ganun po. So di ba pinarangalan pa nga po si Daniel noon. Ginawa po siyang tagapamahala ng buong Babylonia. Di po ba? At doon naman po kay Moises, ang paraan po naman ng Panginoon, bumababa po ang ulap, di po ba? At may boses na maririnig sa ulap. Kaya nung unang panahon po, yung mga propeta po, yung mga ninuno natin, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang sitwasyon po, mga anghel po karamihan ng mga inuutusan ng amang nasa langit para magpahatid ng mensahe. Pero sa kapanahonan po natin, ang kanyang nangusap ang amang nasa langit sa kanyang anak. Ano po? Sabi nga po sa Hosea chapter 12 verse 10, nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain, maraming talinhaga rin ang sa kanila'y aking itinagawbilin. Tama po ba yun sa Hosea 12:10? Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain, maraming talinhaga rin ang sa kanila'y aking itinagawbilin. Amen po. Yes, Daniel. Opo, Pastor. Ayun po. So, sa verse 2 naman po, sa Hebrew na binasa ko, sa pagninilay ko po, nagsalita ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos Ama ang sanlibutan. So, magkasama na sila noon pa, di po ba? Kasi nga po, di ba, nung sa Genesis nga po, di ba, sabi ni God na ng Father God na likahin natin. So, may kasama po siya. So, kasama na po niya ang anak noon at ang Holy Spirit. Ano po? At, ang sabi po sa John chapter 1 verse 1 and 3. John chapter 1 verse 1 and 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So sa simula pa lang po, kasama na po ng Panginoon ang anak. Ano po? So, ayun po, at sa Colosas naman po, ganito ang sinasabi sa Colosas chapter 1 verse 17. Colosas chapter 1 verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen. Ano po, good morning po. Sis Mera Chensa. So, sadyang, ayun nga po, sila po ay magkasama na noon pa. Ano po? So, dito po sa pagninilay ko, halo-halo po yung, nagsusulat po talaga ako. Kung ano po yung revelation, sinusulat ko po talaga. Kaya medyo, kahit ako po ngayon, tayong mga tao, sadyang may katigasan po talaga ang ulo natin. Kahit nung unang panahon pa, kahit doon yung mga tao pa doon sa mga unang panahon pa talaga, may katigasan na talaga ang ulo ng mga tao. Di po ba, doon sa panahon ni Moises, ang daming hindi sumusunod sa kanya. Good morning, Sis Flor.
Rojas Raquel, and kay Tatay Garding, good morning. Di po ba, kahit nung unang panahon pa, at yun nga po, di ba sabi nila, nasa tiyanpat po tayo, ay talagang may katigasan ng ating ulo. Ano po, makasalanan na. So, yung pong unang panahon, dun sa panahon ni Moises, marami po talagang mga mananampalataya na or Kristiyano, na hindi sumusunod kay Moises. Marami po talagang hindi sumusunod, matitigas po ang mga ulo. Hindi sila sumusunod sa mga propeta, may nagdududa, mapagduda po sila, tapos gumawa pa sila ng sarili nilang panambahan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga rebulto. Wala pong masama na magbigay tayo ng respeto sa mga pinabanal ng Diyos. Pero wag na wag mo silang sasambahin. Ang sabi po sa Biblia, no? Ang Biblia pong nagsabi nito sa aklat na Exodus, chapter 20, verse 3. Exodus, chapter 20, verse 3. Ang sabi po dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ayan, hindi po tayo nagsabi nito. Ang Biblia po ang nagsabi, ano po? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapananibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sa linlahi. Oh, hallelujah, no? Kaya po, dun po sa hindi pa nakakalam, ito po, ang Biblia po ang nagsabi na napakalaking kasalanan po sa Diyos ang sumamba tayo dun sa mga Diyos-Diyosan, dun sa mga rebulto, o yung mga kung ano man yun, nasa lupa man, nasa tubig man, o yung mga inukit ng mga tao. Ano po? Napakalaking kasalanan po yun kasi sisingilin po ng Diyos daw sa ikatlo at ikaapat ng ating salinlahi. So, kailangan po ipanalangin din po natin yung mga kapatiran, mga kamag-anak na hindi pa po nasa ayos hindi pa nakaalay ng puso nila sa tamang panambahan. Ano po, sa tamang pagpupuri, tamang pagsamba sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako na kami, na talagang pinili ng Diyos na alayin yung mga puso namin kung paano ang tamang pagsamba, kung paano tamang pagpaparangal sa Diyos, kung paano ang tamang pagwo-worship sa Panginoon. Dahil sa mga kasalanan nating mga ninuno, yun nga po, dun sa mga kasalanan natin, kahit tayo, hindi lang sa ninuno natin, mula pa sa ninuno natin, dahil yun nga, ang kasalanan noon, hanggang sa atin, binigay ng amang nasa langit ang kanyang bugtong anak, para linisin ang ating mga kasalanan. His only begotten Son is sent to the earth to purify and sanctify us. Imagine, grabe, nag-iisang anak niya, nagkatawang-tawang anak ng Diyos upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Linisin tayo sa ating karumihan. Buhay at dugo ang pinangtubos sa atin. Kaya wag po nating babaliwalain yung sinakripisyo ng Panginoon sa atin. Kailangan po na tulad nito, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad na tayo, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan at lininis na tayo sa ating mga karumihan. Bigyan po natin ng halaga yun. Dahil buhay po at dugo ng Panginoong Yesus ang ipinambayad doon.
Binigay ng Ama sa langit ang lahat ng autoridad at kapangyarihan sa anak. Ipinamana niya kung anong meron sa Ama. Nag-iisa lang siya na anak, kaya nasa kanyang lahat ipinamana ng Diyos. So, si Jesus po talaga, reflection po siya ni Father God. Ano po, makapangyarihan po talaga ang pangalan ni Jesus. Binigay po ng Amang nasa langit ang lahat ng autoridad, ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang anak. Kaya there is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Ayan, isulat po natin sa comment box. There is a power in the name of Jesus. Amen. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 13, John chapter 14 John chapter 14 verse 13, nasaan na ba yun? Ito. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. At inulit pa po yun sa verse 14. Kung ihiling kayo sa anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Ayun, amen. Anuman daw po ang hilingin natin sa ating Panginoon, sa pangalan ni Jesus ay kanyang ibibigay. Pero may karugtong po pala yon sa next verse. Ang sabi po, kung susundin ninyo ang aking mga utos. Ayun, kung susundin po natin ang utos ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga prinsipyo, lahat po ng ating hilingin ay kanyang ipagkakaloob. Pagpapalain po talaga niya tayo. Di po ba pag nagpipray po tayo, pag nag-aas po tayo, lagi po nating sinasabi yung sa dulo, I ask this in the mighty name of Jesus, I ask this in Jesus' name. Di po ba? So there is a power po talaga sa pangalan ni Jesus. Ibibigay po ang lahat ng ating inihiling, yun nga po, may kondisyon ng Panginoon. Ang kondisyon na po niya, napakasimple lang. Sumunod daw po tayo sa kanyang mga utos. O, di po ba? Parang ano lang po yan eh. Parang tayo lang, may magulang at ang ating mga anak. Di po ba? Pag ang ating anak ay masunurin, binibigay natin ang kanyang mga hinihiling. Di po ba? O, di ba? Pag ang anak mo medyo suwail, palasagot sa'yo, magbibigay ka, pero hindi pantay, hindi patas, di po ba? Ganon din po ang Panginoon. Lahat po ng anak niya, mahal niya. Lahat po ng anak niya, pinagpapala niya. Pero may kanya-kanya pong sisidla, yung ano po, yung sisidlan. Yung pagpapala po, depende po yon sa ating karakter, di po ba? So, ganun din po ang Panginoon. Ibibigay po niya ang ating kahilingan sa kondisyon na kung susundin natin ang kanyang mga salita. Ano po? So, yun nga po, nasabi ko, tulad din tayo ng mga magulang, lahat ng ating mga anak, mahal din natin sila. Lahat sila, bibigyan natin. Pero, hindi nga po pantay-pantay. Kaya, ayun po, napakasimple lang po ng sinasabi ng Panginoon. Sinabi din po dito sa Hebrew chapter 1, na igit na mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Siyang dakila kahit kanino man. Kaya sabi po sa Pilipos, chapter 2:9, Pilipos chapter 2, verse 9, ganito po ang sinasabi niya, Pilipos chapter 2, mali pala ito, Pilipos, verse 9,
chapter 2, verse 9. Ganito po ang sinasabi sa Pilipos chapter 2, verse 9. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapayag na si Kristo ay Panginoon sa kaluluhati ng Diyos Ama. Yun nga po, na higit na mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Yun nga po ang sinabi sa Pilipos chapter 2, verse 9 and the following po. Ano po? Ang mga anghel po ay mga servant po ng Panginoon at helper lang po. Di po ba sinasabi din ni Pastor Dong na lagi sa atin na mas mataas pa po yung ano natin na tao kaysa sa mga anghel. Ano po? Kaya yung nagsasabi po minsan na ano ba yung sinasabi nila? I forgot it. Basta yun po. Mas mataas pa rin po ang ano natin kaysa sa mga anghel, lalo na ang Panginoong Yesus. Ano po? So, pero maging careful din po tayo, di ba? Kasi si Satan po is a falling angel. Nagrebelde kay Lord. So, wag po nating bigyan ng mataas na papuri ang mga anghel. Kay Jesus lang po tayo lumapit at tumingi ng habag dahil si Jesus ang higit sa sapat, pure ang pag-ibig niya sa atin. Kasi po, di ba, yun nga po, dahil nasabi ko po ito kasi, yung iba tulad ng si Arkanghel, Michael Arkanghel, di po ba talagang minsan, yung iba po, dahil hindi pa nabuksan ang kanilang mata ng pangunawa, ayun, yung sinasamba po talaga nila, tapos yung nag-a-applause po sila, talagang yun po ang sinasamba, no? Kaya ipanalangin po natin ang ating ibang mga kapatiran, mga kakilala na mabuksan ang kanilang mata ng pangunawa. Ano po? So, eto na po yung last na napagnilayan ko. Hanggang ano lang po kasi siya, verse 14 ng Hebrew chapter 1. So, ang sabi din po dito, lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng mawala. Kung anong meron tayo, ay mawawala. Lalo na yung mawawala. Pero, ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. Ano po? Ang lahat po ng meron tayo, pati buhay natin, ay hindi po yan natin. Sa Panginoong Yesus po lahat galing yan. Pag-aari po ng Diyos kung anong meron tayo, pati hininga natin, pag-aari po niya yan. Pwede po niya yang kunin, pwedeng mawala kung gugustuhin niya. So, kukupas ang ganda natin, kukupas ang itsura natin, pero lagi po nating tatandaan, ang salita ng Diyos ay di magbabago. He remains alive forever. So, magpakatatag at panindigan natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Iposisyon natin ang ating sarili sa kanang kamay ng Diyos. Sa ilalim ng kanyang banal na autoridad, napakasagana ng kanyang habag. So, dito po ako magtatapos. Magbabasa po ako sa Ephesians chapter 2. In Tagalog po, Epeso, chapter 2, verse 4 hanggang 10 po. Dito po ako nagtatapos. Ito po yung huling ko po. Epeso, chapter 2, verse 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan.
Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga na inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin ito. Salamat po sa salita ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Napakaganda po, ano? Kaya yun po ang binigay ko na verse, binasa na last Word of God, dun sa Efeso 2, chapter 2, verse 4 to 10 po. Dahil nga po dun sa, dito sa napagnilay-nilayan ko sa Hebrew po, ano po. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama po ninyo sa akin dito. Dalangin ko po na kayo po ay pinagpala at mag-closing prayer na po tayo. At lumampas na pala ako sa oras, hindi ko namalayan. Ano po, ang sarap pong mag-aral sa salita ng Diyos. Ang sarap pong may assignment. Kaya Lord, salamat po sa open doors. Salamat po, Panginoon, sa mga assignment na pinagkaloob mo sa akin, O Lord. Ang sarap pong mag-aral. Ang sarap pong magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Praise God. Salamat po talaga. No? Kaya Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo ang papuri, parangal at pasalamat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na sinamahan ako sa Facebook Live, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay at sa mga magre-replay pa nito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa katagumpayan ng mga gawain mo sa araw na ito, Panginoon, sa The Hub of Christ sa Philippines, Panginoon, sa buong sanang sulok ng Pilipinas na ng The Hub of Christ, Panginoon. Ang katagumpayan mo, Panginoon, ay aming nang inaangkin sa gawain mo, Panginoon. Gayon din po sa The Hub of Christ Thailand, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pastors and leaders, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, na magda-download ng panibago, Panginoon, sa kanila, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga worship, sa music ministry, Panginoon, na meron silang unity, Panginoon, meron silang pagkakaisa, meron silang pagmamahalan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa platform na ito, Panginoon, ng Daily Life Sharing TV, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, patuloy mong palakasin ang Daily Life Sharing TV, O Lord. Patuloy kang mag-download, Panginoon, ng panibago sa aming mga mahal na pastor, Panginoon, ng mga revelation ng mga pangitain, no Lord, dahil sila po, Panginoon, ay vision keeper, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Salamat sa buhay naming mga pastor, kay Pastor Dong, kay Pastor Rame, Panginoon. Ikaw, oh Lord, ang patuloy na magpapala sa kanila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, oh Lord. Ingatan mo po sila, saan man sila dumako, Panginoon. Patuloy na nakalakasan sa kanilang buhay, Panginoon, sampu ng kanyang mga pamilya, oh Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga pastor sa buong The Hub of Christ, Philippines and Thailand, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Ingatan mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na bibiyahe ngayon, Panginoon, para pumunta sa kanilang mga church, oh Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa katagumpayan sa buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po sa pagsama ninyo sa akin. Shalom! Salamat po. Bye! Bye po. See you next Sunday po.